Yes, Bombo Jazz, at dahil nga nag-extend si BIR ng kanilang filing of the annual income tax return hanggang ngayong May 15, originally kasi April 15 po yan, ano? Yes. So nagbigay sila ng isang buwang palugit pa or extension. Ganon din po sa Securities and Exchange Commission. So ang aming original deadline was posted for May 15 also. However, since 1 month yung extension ni BIR, kami din po ay nag 1 month extension din. So ang deadline for submission of the annual financial statement for all SEC registered corporations is on June 15, 2026. Lahat po ng mga rehistrado sa Securities and Exchange Commission na mga korporasyon, pwedeng stock or non-stock corporation or one-person corporation, ang itinakdang deadline po natin ng submission of the annual financial statement po ay hanggang June 15 na lamang. So meron po tayong humigit 30 days pa po, no, para habulin yung submission po ng ating annual financials. Ito pong submission of the annual financial statement, isa po ito sa compliance na ginagawa natin sa SEC. So isang SEC registered corporation ay may mga obligasyon na kaakibat yung kanilang registration, Bombo Jazz, ano? Ito halos minsan ay nakakalimutan ng ating mga kababayan, ano? Kapag sila ay nagrehistro na sa SEC, tapos na, yun na yun. Nakakalimutan nila na merong kaunang submission of annual reports. Kagaya din po ni BIR, ano, sa SEC ay nagsusumiti din po tayo ng kaunang annual financial statement at ng general information sheet. So ito po ay pagtalima doon sa responsibilidad nating mga SEC-registered corporations para sa annual reporting requirements ng SEC. Ang makakalimot po na mag-submit ng mga annual reports na ito ay makakakuha ng karampatang mga penalties, Bombo Jazz, ano. At kalaunan po ay pwede pong malagay sa delinquent status ng kanilang corporations o kaya kung mas matagal pa ay maaaring masuspende o ma-revoke itong kanilang SEC registration. Bombo Jazz, actually, nakakonsider na po yan doon sa extension na ibinigay ng SEC. The original rule po talaga for submission of the financial statement ay within 120 days after the end of the fiscal year. So kung bibilangin natin yung 120 days, ang dapat na deadline po talaga ng financial statement submission ay April 30 nitong 2026, no? Pero dahil nga po sa mga ganitong nangyayari sa bansa, ano, na pagdesisyonan po na i-move siya at gawing May 15. So at least that's halos isang 15 days na extension, and then now further extending it until June 15. So we already took into consideration po ito pong nangyayari po sa atin ngayon sa crisis na sinasabi po natin, no, na-experience po natin, at bilang pagsunod na rin po doon sa ibinigay sa utos po ng ating national government na makapagbigay po tayo ng leeway para sa mga kababayan. Natanggapin pa rin naman namin ang submission ng kanilang annual financial statement, kaya lang po ito ay maitatag na po as late filing, na late na po, beyond the deadline na po yung kanilang submission. At ito po ay makaka-incur ng karampatang mga penalties kapag na-late po yung kanilang filing, no? Depende, ang ating minimum penalty po ay 1,000 din, no, bawat buwan. So na-late po yung kanilang filing. So kung naipon po yun, ay malaki-laki din po, Bombo Jazz. Ano, kaya po, sana po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa hapong ito na meron po kayong mga SEC registered corporations, whether associations po ito, mga non-profit organizations, farmers associations, lalong-lalo na po dyan po sa Pangasinan, ano, dahil medyo madami tayong mga farmers and irrigators association dyan. So hopefully po ay inaasikaso na po natin yung ating submission of the annual financial statement nang makaiwas po tayo sa penalties at syempre maiwasan po natin na madelinquent po yung ating pong mga corporations. Yan ang ating submission. Unang-una, Bombo Jazz, ay online. Online submission na po tayo ng mga annual reports sa SEC. So tayo po ay, kung mag-file tayo, kailangan po natin ng ating e-pass or the electronic filing and submission tools accounts po. Per corporation po ay mayroon po silang mga e-pass accounts. So doon po tayo magsasubmit ng ating scanned and signed documents, lalong-lalo na yung scanned and notarized audited financial or annual financial
statements po natin. So, may dalawang klase po ng financial statement, Bombo Jazz, isang audited at yung tinatawag natin na unaudited. Depende po yan, may sinusunod po tayong threshold ng assets or liabilities. So, kung ang assets or liabilities po ng ating corporation para sa 2025 ay umaabot po ng 3 million, kailangan na po natin ipa-audit yung ating financial statement sa mga licensed or certified public accountants po natin.